Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, may kaunting inig itong makina niya. Nang chinek ko nga, meron nga kaunti, pero slight na slight lang naman. Kaya lang, siyempre si customer malakas yung pakiramdam eh. Kaya sabi ko sa kanya, minor lang naman itong problema mo. Pwede palitan ko lang ng fuel filter yan, okay na yan. Pag ganito yung sasakyan nyo mga boss, madali lang naman ito gawin kung papalitan nyo ng fuel filter. Una, gamit ka ng plier para itong clamp nya, mailihis mo sa pagkakaipit itong dalawang fuel hose. Tapos pwede mo nang bunutin itong dalawang fuel hose dito sa fuel pump filter nya. Tapos yung dalawang socket wire sensor nya, bunutin mo lang. Tapos gagamit ka dyan ng socket wrench sa number 12 para matanggal mo yung plate na humaharang dito sa fuel pump. Meron yung bolt na number 12, tatanggalin mo yun. Hindi mo kasi may iaangat itong fuel pump dahil nga sa meron siyang harang. Yun nga yung plate na merong bolt na number 12. At dahil natanggal mo na itong bolt na number 12, hugutin mo na itong isa pang socket wire dito sa fuel pump filter mo. At dahil wala nang sagabal dito sa fuel pump filter mo, pwede mo nang iangat yan mga boss. So, diba? Itaas mo na siya. At bago mo paghiwalayin itong housing at itong upper pump mo, tignan mo yung araw mga boss yung tinuturo ko. Dapat pag ibinalik mo yan, ganyan din ang position mo. Yung arrow na yan, tapat-tapat siya mula sa housing hanggang sa upper pump. At dito naman sa Roscas na naglalak dito sa housing at upper pump mo, ikutin mo lang yung pakaliwa hanggang sa sumagad, tapos pwede mo nang iangat itong upper pump mo. Dahan-dahanin mo lang siyang iangat mga boss ha. At pag naiangat mo na yan, pwede mo na ngayon tanggalin itong lumang fuel filter. Sa pagtanggal ng fuel filter mga boss, iangat mo lang yan. Kita nyo naman marumi na siya. Ngayon sa paglinis yan mga boss, ang ginawa ko dyan is 1 litrong diesel lang pinanghugas ko dyan, kinalug-kalug ko lang siya. At kung makikita nyo, diba, ang linis na. Sa bagong fuel filter mga boss, may kasama na yan na o-ring. Kaya papalitan nyo yung o-ring yan. Ito na ngayon yung bagong o-ring mga boss. Oh. Sa pagkabit naman ng o-ring mga boss, napakadali lang. Tignan mo lang kung paano ko kinabit. Oh, ganun lang. Tapos pwede mo nang ilagay itong bagong fuel filter nya. Minsan kasi akala natin napakahirap gawin eh, pero madali lang yan. Basta tandaan nyo lang yung sinabi ko sa inyo. Dito sa housing, merong arrow yan. Ayan yung tinuro ko. Tapos dito naman sa upper pump nya, meron din yung arrow. Ayan yung tinuturo ng daliri ko. Pagtatapatin nyo lang yun kapag binuo nyo na itong housing tsaka itong upper pump. Ibig ko sabihin kapag pinatong nyo na siya, dapat magkatapat na yan. Hindi kasi pwedeng hindi magkatapat yan. Maapektuhan yung pagkabit nyo ng hose. Lalayo siya. At pag nagtapat na yan, ginamit ko yung tuhod ko dyan mga boss kasi medyo matigas din yan pag ipinasok itong upper pump dito sa housing nya. Medyo matigas din yan mga boss. Kaya ang ginawa ko dyan, itinukod ko yung dulo. Huwag sa wire ha. Huwag kayo doon magtutukod sa wire ha. Sa housing lang din, sa pinakapitan nitong housing, doon mo itukod yung tuhod mo. Tsaka mo ngayon hilahin itong upper pump mo papunta sa'yo para pumasok dito sa loob ng housing niya itong upper pump. Pero kung kaya ng power mo, pwede naman yung upper pump tsaka itong housing niya ng fuel filter mo, idiin mo siya sabay. Ako hindi ko kaya yan, kaya ang ginagawa ko, itinutukod ko sa tuhod ko. Nakukuha ko naman. At dahil okay na siya, naglapat na itong housing at itong upper pump, pwede mo nang ilagay itong Roscas niya. Pihitin mo naman yan pakanan. Diyan sa Roscas niya mga boss, meron din yung arrow, yung pinipihit mo. Kailangan tapat din yan dito sa arrow ng upper pump at dito sa housing ng fuel filter mo. Itatapat mo rin yan. Pag nagtapat-tapat na yung arrow dito sa fuel filter assembly mo, ibig sabihin nun, lock na yan. Ayan yung tinuturo ko. Nag-lock na siya. Pag ganyan mga boss, pwede mo nang ibalik itong fuel filter mo sa dati niyang position. Pag ibinalik mo na itong fuel filter assembly mo mga boss, same procedure. Kung paano mo siya dati tinanggal, ganun mo rin siya ibabalik. At bago mo siya ipa-slide or ilagay mo muna itong plate niya sa likod. Nahaharang dito sa fuel filter mo para hindi siya aangat. At pag nailagay mo na, pwede mo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong fuel filter. Papa-slide mo yan hanggang sa sumagad. At dahil okay na, kukunin ko na ngayon itong bolt na number 12. Ilalagay ko na yan dito sa plate. Yung pinaka-plate niya mga boss. Ayan yung lalagyan ko ng bolt na number 12 para hindi siya matanggal at para maharangan niya itong fuel filter na hindi ito umangat. Dahil na ipakapit ko na itong bolt na number 12, gagamit na ako dyan ngayon ng ratchet. Pa-final ko na yung higpit niyan. Diba mga boss, napakadali ko lang naman ginagawa. Hindi naman talaga ganun kahirap.
At pag mahigpit na itong number 12 na bolt, dito naman ako sa fuel hose, yung galing sa tangke. Yan lang muna ang ilalagay ko mga boss. Tapos ipapump ko itong fuel pump niya para yung diesel or yung hangin dito sa loob ng fuel filter niya is matanggal. Pag buo na yung fluid na lumalabas dito sa fuel pump filter niya, ibig sabihin niya mga boss, wala nang hangin yan. Kaya ang gagawin mo is ilagay mo naman itong isa pang fuel hose. Dahil nga sa masyadong malapad yung clamp nito mga boss, kung makita nyo, vice grip ang ginamit ko para siguradong maibalik ko sa posisyon niya itong clamp. Nang sa ganon, maganda yung pagkakaipit niya dito sa fuel hose. Pangit kasi yung trabahong bara-bara Dapat kung ano yung pagkakalapat ng clamp, dapat ibalik mo siya sa dating posisyon para hindi siya magkaroon ng singaw. Kaya minsan, nagpalit lang kayo ng fuel filter, nagkaroon na kayo ng mabigat na problema. Paano singaw yung pagkakapalit mo? Kaya kailangan talaga yung mga hose dyan, lalo sa mga fuel hose, yung fuel filter, dapat maayos yung pagkakalagay mo, wala dapat singaw yan. At dahil okay na, start ko na itong makina mga boss. Dahil nawala na yung palya nito sa makina or yung nginig niya, ako naman ay nagpapasalamat sa inyo mga boss sa panonood at kung maaari lang sana huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!